Alright, Elas Vlog. Okay, reaction video time mga kaibigan. Dito sa nagtitrending na balita, mga babaeng or mga Ukrainian, okay? Mga Ukrainian na refugee gagawing Filipino citizen ng Pilipinas. Pinapamadali na. For real, real na real mga kaibigan. Eto na. Alex, sa panig naman ng Korte Suprema, sinabi nito na pinaiigting nito ang mga kapasidad ng mga hukom sa bansa sa paghawag sa mga naturalization cases para sa mga refugee. Sa ilalim ito ng binuo ng SC na Rules on Facilitated Naturalization na nagpapabilis para maging Filipino citizen ang mga refugee sa Pilipinas. Ayan ang mga kaibigan, maliwanag dito na gagawing Filipino citizen ang mga papasok na refugee sa Pilipinas, or siguro nasa Pilipinas na yung iba, gagawing Filipino citizen. Ito ulitin natin mga kaibigan. Zelensky sa Pilipinas, partikular ho sa tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang, tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na handa nitong kanlungin ang mga refugee mula sa Ukraine. Ayan mga kaibigan, maliwanag, nilagsan ko lang, okay? Tatanggapin ng Pilipinas ang papasok na refugee ng Ukraine, at maliwanag dito na pinapabilis na, okay, nagagawin ng Filipino citizen ang mga refugee, okay, yung mga babaeng Ukrainian, okay, kasama na rin yung mga lalaking Ukrainian napapasok sa Pilipinas. President na si Volodymyr Zelensky sa Pilipinas, partikular ho sa tanggapan ni Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang, tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na handa nitong kanlungin ang mga refugee mula sa Ukraine. At ayon naman sa United Nations High Commissioner for Refugees, may nakalatag na rin pong maayos na sistema ang Pilipinas sa pagproseso nitong mga asylum seekers. Naku, talaga naman. Ibig sabihin, itong pagbisita ni Zelensky or presidente ng Ukraine sa Pilipinas ay ganyan ang hiniling kay PBBM. At approve naman mga kaibigan na gawing Filipino citizen ang mga Ukrainian. Okay, continue lang. Kunin natin ang live report ni Moira Encina. Moira. Alright. Alex, sa paglulunsad ng National Refugee Day ay tiniyak ng DOJ na patuloy na magiging sanktuaryo o takbuhan ang Pilipinas ng mga refugee at palalakasin pa ng gobyerno ang mga polisiya at programa nito para sa mga stateless person. Ito mga kaibigan, pag naging Filipino citizen na mga Ukrainian, ibig sabihin yan, Pilipino na sila. Mayroon na silang SSS, okay? Mayroon na silang PhilHealth, may libre na silang mga ayuda, okay? Galing sa gobyerno ng Pilipinas. Nakahanda na, preparado na. Para sa akin ay bahala na sila. Okay, continue lang. Bukas ang Pilipinas sa tumanggap ng mga refugee mula sa Ukraine sa harap ng mga mamamayan nito na naiipit sa giyera nito sa Russia. Sinabi ni Ano kung halimbawa ang refugee dyan ay 10 milyon? Okay lang ba maging Pilipino? Justice Undersecretary Raul Vasquez na sa ngayon ay wala pang impormasyon ang Nako, ay baka iyan ay magamit ng mga Chinese na magmukhang Ukrainian sila. Sabihin nila, Ukraine ako. Di ba? Hindi, mukhang Chinese ka. Tingnan mo yung aking kwan. Ukrainian. Di ba? Pwede ka na maging Pilipino. Department of Justice, Refugees, Stateless Persons Protection Unit o DOJ RSPPU kung may pag-uusap sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Pumirma na. Nako, mukhang nauto na. Mukhang nauto. Mukhang nauto ni Zelensky si PBBM. Nako. Kasi nga marami ang nagsasabi kaya daw pumunta talaga ito si humihingi daw ng ayuda, tulong. Bigla na lang daw sumulpot, bigla na lang nakaupo siya nakatayo. Grabe. Okay, bahala sila. Ukol sa posibleng refugees mula sa Ukraine. Inihag ni Vasquez na polisiya ng Pilipinas na tanggapin ang refugees o asylum seekers basta nasa bansa ang mga ito na isa sa mga requirement. Pero okay lang sana kung refugee. Ang problema, gagawin Pilipino. Nako, baka dumami na ang
ang mga may asawang Ukrainian yan sa Pilipinas. Nako. Malalahian yata mga Pinoy ng mga babaeng Ukrainian. Okay? Siyempre, kasama na rin yung mga lalaking Ukrainian. Nako. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Ha? Payag ka ba makaasawa ng babaeng Ukrainian na napakaganda, napakaputi? Kung may kislap-kislap ang iyong mga mata, are excited na siguro dito ang mga lover boy. Pero siyempre, bahala na rin sila. O bahala na kayo mga kaibigan kung ano masasabi nyo. Continue lang. They must be here and they must apply. That application will be processed by the DOJ RSPPU, and if they are qualified, Welcome ang mga Ukrainian refugees sa Pilipinas. Okay, konti lang, okay lang yan. Huwag naman 10 milyon, sobrang dami yun. then they are admitted as refugees or asylum seekers, as the case may be. It's a continuing policy. Obligasyon din anya ng Pilipinas sa tumanggap ng mga biktima ng mga karahasan, persekisyon at gyera bilang signatory sa 1951 Refugee Convention at sa 1954 at 1961 Statelessness Convention. Ayon naman kay United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR Head of National Office Maria Ermina Villavilla Gallardo, may nakalatag na maayos na sistema ang Pilipinas. Wow! Wow na wow! May nakalatag na maayos na sistema ang Pilipinas sa pagdating ng mga refugees sa galing sa Ukraine. Ganon? Okay, continue lang. Proseso ng asylum seekers. May mga magagandang programa rin anya ang Pilipinas sa mga refugee. It's also important to know that there are no refugee camps. Kasi nga mga kaibigan, ang Ukraine ay ngayon ay wasak-wasak na, okay? Yung lugar ng Ukraine ngayon, parang talagang masasakop na ng Russia. Parang lang, okay? Na sana naman ay wag naman matuloy-tuloy. Kasi kawawa ang tao. Hindi malaman kung saan pupunta, okay? Ang mga Ukrainian. Ayaw nila ng gera, no choice sila. Kaya siguro ito si Zelensky ay pumunta dito sa Pilipinas para makiusap na tumanggap ng refugee. Kaya lang ay over ang Pilipinas, gagawin ng Filipino citizen. Ganon. Okay? Okay, continue. Here in the Philippines, because the trend now is to be inclusive, no? Meaning that the state gives opportunity for refugees to be able to integrate. So you have urban refugees. Maaring nakasalumuha muna sila, but they have a different legal status here in the Philippines. Tinataya ng DOJ na mahigit 1,000 refugees ang nasa bansa at nasa 1,000 rin ang pending refugee application. 1,000 lang naman, okay lang. 1,000 lang, okay lang siguro. Okay? Huwag sanang malahukan ng ibang lahi kasi nga yung iba magpapakilala na Ukrainian sila. Baka mamaya mga Indian yan o kaya mga Chinese yan. Magamit mga kaibigan. Yung pala hindi tutay na Ukrainian, gagawin mong Filipino citizen. Yun lamang, okay? Sana iwag mangyari yon. Pero bahala na nga kayo. Karamihan sa mga refugee ay mula sa Gitang Silangan at Africa. Ano? Galing Afrika? Refugee galing Afrika? Dali. Iko natin. Medyo may sabit yata. Refugee na galing Ukrainian ay from Africa? Karamihan sa mga refugee ay mula sa Gitang Silangan at Africa. where they are Galing Afrika? Wow na wow. right now, due to confidentiality, we cannot divulge their location because the reason why they are seeking asylum from the Philippines in the first place is they're trying to avoid persecution from their home country. Kaugnay nito ay nilunsad ng DOJ ang kauna-unahang National Refugee Day alinsunod sa proklamasyon ni Pangulong Marcos. Akala ko ba naman Ukrainian lang, bakit galing pa Africa yung iba? Alex, sa panig naman ng Korte Suprema, sinabi nito na pinaiigting nito ang mga kapasidad ng mga hukom sa bansa sa paghawag sa mga naturalization cases para sa... Pakinggan nyo mga kaibigan sabihin nyo naman, fake na naman ikaw. Hindi, real ito. Real news ito mga kaibigan, gagawing Filipino citizen, mga Ukrainian. Kaya lang, kasama na rin yung Africa. Africa, narinig ko
mga refugee. Sa ilalim ito ng binuo ng SC na Rules on Facilitated Naturalization na nagpapabilis para maging Filipino citizen ang mga Filipino citizen ang mga refugee sa Pilipinas. Sa datos ng SC mula 2006 hanggang 2018 ay nasa 8 pa lamang ang naging Pinoy citizen dahil na rin sa mahigpit na mga patakaran noon. Nako, akala ko ba naman ang pagiging Filipino citizen ay may bloodline na tinatawag. Nako, alam niyo mga kaibigan, sa UK, okay, bansang UK, yung UK ngayon ay pinapauwi na yung mga immigrant doon kasi nga sobrang dami. Dumaan ng dumaan, dumami ng dumami ang refugee. Yung iba hindi na refugee, okay? Ginawang citizen ngayon, pinapauwi na sila, okay, sa kanilang bansa kasi nga part na sila ng government, nagrarally na sila, may ginagawa na, sobrang dami na, lumipas ng mahabang panahon na noon nga ang pasok nila ay refugee, pero nung panghuli na, ngayon nga, ay parang nagkakagulo na nag-create na ng mga wag naman sana mangyari sa Pilipinas, okay? Nagrally-rally. May makaantay na, may makameron, may mga bakawala, okay? Ganon ang nangyayari sa UK ngayon. Dumami na ng dumami, okay? Pero wag sana mangyari. Continue lang. Alex? Okay, Moira, linawin ko lang ha. Itong mga Ukrainian na pwede tayong tumanggap no bilang mga refugees sila. Ito'y for safety reason lang dahil nga may gera sila doon sa kanilang bansa, no? Okay, So, nabanggit ba kung gaano katagal sila dito sa Pilipinas bilang Gagawin ang Pilipino, lifetime, di ba? Gagawin ang Pilipino hanggang kailan sila tatagal sa Pilipinas. Okay, hanggat may gira ba? O pagka Pilipino citizen ay ano pa? mga refugee? Paano pag nag-asawa na halimbawa itong napakagandang babae nito, naka-asawa ng Pinoy, o di ba? Ala Taylor Smith ang pagmumuka, naka-asawa ng Pinoy na lover boy, o di ba? Maalis mo pa ba yan sa Pilipinas? Sa tingin ko hindi na, baka ipaglaban na ng Pinoy yan kasi ang ganda ng asawa. Ganda ng asawa mo, Taylor Smith ang pagmumuka, good news na medyo bad news rin ito. Ayun ay depende sa kanila. Basta ang first requirement, kailangan nandito sila sa Pilipinas. Kung nais silang mag-apply nga for refugee, ayun nga. Ito ay iproproseso naman ng DOJ at kapag sila ay nakapasa doon sa mga qualifications, sila ay tatanggapin. Yung kung gaano sila kahaba o gaano katagal sila dito mananatili ay depende na ito sa mga kung sakasakali ay sa mga Ukrainian refugees. Ibig sabihin ay bakit may nabanggit kayong Africa? Okay? Ibig sabihin niya mga Pilipino ay Ukrainian ay pansamantagal na maninirahan sa Pilipinas or pansamantala siguro gagawin silang Filipino citizen. Siguro may mga agreement na gano'n or possible na lifetime na rin nga na tumira sa Pilipinas. Okay? Okay, tulong na rin ng Pilipinas sa mga Ukrainian. Okay, continue lang. Dahil nga may ibang mga Ukrainian, tulad na nabanggit ko, no, meron akong na-meet na isang Ukrainian, pero ang kanyang misis ay Pilipina. So, anong status nung Ukrainian Okay lang yun, may Pilipino asawa. niya na yun? Refugee pa rin ba siya? May Pilipinas ang kasama sa bahay? Yun ay depende na rin kung siya ba ay talaga mag-a-apply or kung dahil nga may asawa din siyang Pinay, pwede naman siguro siyang may ibang programa na pwedeng i-alok yung gobyerno para makapanatili siya dito sa Pilipinas, lalo na may mga pamilya naman siyang mga Pilipino. Okay, maraming salamat sa iyo, Moira Encina. Mata natin, dyan po sa DOJ. Alright, mga kaibigan bahala na kayo kung anong masasabi nyo. Pero siguro may mga kasunduan din na ito siguro Ukrainian. Sana pure Ukrainian lang. Ito, pwedeng maging pansamantala. Okay, pansamantalang baka pwedeng PR lang muna. Hindi yung PR, permanent resident lang muna. Kasi pag Filipino citizen, kasi malaya na yan. Malaya na yan pag ganyan ang ibig sabihin. Okay? Alright. Mga kaibigan, anong masasabi nyo? Hanggang dito na lang at bahala na kayo. Okay? Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.